may daan na dito. Hindi na pa daan. So pupunta kami ngayon ang bukid. Bukid, it's all about bukid. Ayan, dito lang yan sa tabing kalsada ang daan. Ayan. Wait lang. Ito ang daan. So may kita nyo mga kamaestro na ganito ang daan papuntang bukid. Inyugan na lahat to mga kamaestro yan. Dati kasi ang tanim dito ay karlubang or balinghoy, mga root crops. Ngayon mga ano na, puno na ng niyog. So tas mangga. Yan mangga. Nagaano na yung mangga. Namumulaklak na. Yan there. Almost there. Yun mga kamaestro. Ito. Okay. Na. Yan dating ano nila Kuya Ilet. Ay. Tama ba? Ay hindi pare pala. Kubo sila na. Basta kubo yan dati. Kubo. So ngayon, ayan mga kamaestro, ito yung buhay sa bukid, and I hope na ma-enjoy ninyo ito mga kamaestro. There, almost there. Okay, ito yung paligid, namin. Yan. Kasagingan. Yan. Yung mga bunga na yung ano. Tapos mga manukan, mga lagalag na manok. Yan. Malapit na tayo. Malapit na tayo sa sariling bukid ng Itay. Okay. Ayan. So, ayan. Yan. Okay, dito na tayo. Daming manok oh. No. Daming manok. Tapos dito na tayo. Dito yung koprahan ni tatay. Yan. Taas na yung nyug niya. Yan. Ito mga nyug. Tapos ito yung dampa ni Itay. Dampa ni Itay. And then pinyahan there. May pinyahan dyan. Pinyahan dito. Tapos doon ay mangga. Saan dito yung saan mo papainumin? Papainumin daw, di ba? Bakit walang tubig? Dito? Kukuhain natin yung baka. Yan, ito ay dating ano, karlubangan talaga as in. Puro karlubang yan. Minsan mani. Kasi yan buong ano, karlubang yan. Buong area as in. No? So yun yung ano namin, yun yung buhay namin dito. Tapos every time na anihan, sinasakay namin sa karabaw yung mga ani. Basta yung childhood ko dito na buo. Dito as in, dahil yung childhood namin hindi yung puro laro-laro lang. Kami ay more on dito sa bukid after ng every Sabado, Linggo at saka pag walang pasok, nagagalit ang inay at itay kapag kami laro ng laro doon sa
sa baryo namin. So kailangan andito kami sa bukid para magamas or so whatsoever. Ay dahil ako ay medyo tamad noon. Dahil tamad ako noon, sumusunod ako yung padabog. Siyempre nadabog ka. Ha? Ano saan? Hala. Saan santol? O nga ah. Nasagot ba yun? Ay. Santol? Ito yung santol. Ha? Inahanap yung baka. So ito dito, nyugan pa din. Yung mga bata dito, like si Dave, tsaka si Andre, si Kuya Justin, college na. Ito mostly si Dave at tsaka si Andre ang inuutusan ninda tatay mag-asikaso ng hayop. Si Kuya Justin ay hindi mo maasahan din sa bukid, pero siya yung taong bahay, nagluluto, naglilinis ng bahay, so lahat kanya kay Kuya Justin. Ngayon college niya siya, so andun na siya sa tita niya, kay tito niya. Okay, tapos yung natitira lang dito si Andre at saka si Dave. Hiya. Asan? Ay ngani, may anak na. So, ula-ula ng baka. Ayan, baka magsuang. Nanganak na nga yung baka. Ayan. Papainumin ang baka nung oras na after school. Dito sila. Okay. Nadidi pa yung baka niya. Araw-araw, hapon-hapon ay naparini sa bukid. Diba? Napaka-refreshing ng area dito. Fresh air, no pollution, masarap mamuhay. Ayun, dito. Kaya nga lang, dito wala na masyadong i-harvest ng mga root crops. Kasi si nanay, maedad na, hindi na kayang magsaka, at saka si tatay. Tapos, syempre, kaming mga anak niya, lagalag na kami. So, mostly, hindi na kami nagasaka. Kasi tulad niyan, ako ay nasa Manila. Pero ay ang planning na kapag nag-settle down, magandang mamuhay dito, magtanim-tanim talaga. Hanggang doon yung lupa. So may boundaries naman yan. I don't know kung meron. Ay, may bakod pala siya. May bakod siya. So paikot yung sakahan ni tatay. Paikot hanggang dyan. Tas hanggang dyan. So medyo malaki din. May tama lang din na sakahan namin. Hanggang taas yan, hanggang dun sa dulo. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Diba? Dito yan. Kakatapos lang nilang mag-harvest ng coconut nut. So that's all mga kamaestro. So ito yung buhay sa bukid here in Marinduque. Kaya sa mga gusto na magbukid dyan, tara na at magbukid na kita. Diba? So refreshing. Kaya nga lang wala masyadong hangin dito. Ngayon maganda ang araw. Hindi umulan maghapon. Kahapon sobrang lakas ng ulan. Kaya yun. So yun ang bye-bye. See you again. That's all for today mga kamaestro. Bye!